Isang mapagpalang araw po sa atin mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, at sa buong mundo. Diyan sa Mexico, mga amigo na natin dyan sa Mexico, muchas gracias amigo. Viva Mexico! Bago ko umpisan mga katiits, yung isa pang ipapadikod po ng ating katiits na mula sa Bukidnon, Malaybalay Bukidnon mga katiits, isang legit markers na ito po ay nagpapatulong idikod para ito'y kanyang guide upang matukoy po yung possible location ng items mga katiits. Okay, bagong lahat pala mga katiits, thank you for watching always my YouTube channel. Thank you sa suporta katiits. At yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, favor lang mga katiits, please subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas mga katiits. Ito po mga katiits, yung mga ano nga pala, yung mga gustong magpadala ng para i-decode o para magpabasa po sa mga marker signs, symbols and mga markers, ay pwede nyo pong ipadala sa aking messenger, Alejandro Sanchez po. Doon po sa may yung profile ko po doon, naka-sunglasses po ako doon. Doon nyo po isend po yung gusto nyo ipadikod na picture mga katiits. So, sana po ay atin pong matulungan pa yung ibang gustong ipapadikod. At yung mga katiits po natin na tutulong din sa pagdikod, pwede po mag-comment po kayo sa may comment section ko po sa baba upang matulungan po natin ang ating katiis na nagpadala po ng picture upang i-decode at basahin ang itong kahulugan itong markers na ito mga katiis. So ito po mga katiis ay napakagandang markers po ito, ay isang hugis owl mga katiits, yung malaking mata na ibon mga katiits. So yan mga katiits ay ito po sa aking pag-analisan ito mga katiits ay itong isang owl na marker na ngayon ay padala po ng ating katiits diyan sa Malaybalay Bukidnon mga katiits. So ito po nga isang hugis owl ang kanyang pinadala po sa atin. So ito po mga katiits, atin pong bigyan po ng pagbasa at kahulugan kung saan po pwedeng malocate ang items nito mga katiits. So ito po isang pagkakataon po na ito'y dapat po matingnan yung paligid nito mga katiits. Ito'y posibleng itong area nito ay medyo nasa bulubundugan ito mga katiits. Alam mo kasi dyan sa Malaybalay Bukidnon ay isang mga malapad na high-rise mountain dyan. Somewhere in Malay Bukidnon. Balay Bukidnon. Sorry. Ito po yung isang owl marker. Ito po ay susunod po natin at merong ako yung napansin dito na yung kanyang tuka ay pababa at medyo nakatingin po yung isang mata down, pointing south
area mga ka-TH. So i-check nyo yan, i-check nyo dyan mga ka-TH na sa kanyang harapan o medyo hindi gaanong kalayuan sa kanyang harapan. Baka meron kayong mapansin dyan na coordinated countersigns o baka may bato dyan na may hugis owl, mukhang owl na ibon o mayroon diyang puno na mas malapit ang sa kinalalagyan ng markers nito mga ka-TH. Pwede kasing magawing coordinated countersign pointing the items mga ka-TH. So, yun yung nakita kong unang i-try nyo po sa bandang south area po ng markers na itong ibong owl mga ka-TH. So, ang pangalawa po mga ka-TH ay tingnan nyo po yung kanyang isang mata ay nakatutok dyan pointing north, in between north and west mga ka-TH. So ating titingnan po yung kanyang posture na medyo nakasipat po siya sa may bandang north and west area mga ka-TH. In between north and west area mga ka-TH. So mukhang yung pagkalagay po ng markers nito ay medyo mukhang sa gilid po ito ng mountain mga ka-TH. So ito nga pagka tingin po ng isang owl na medyo nakatingin po ng medyo upper portion po sa bandang norte area mga ka-TH. So i-check nyo po yung kanyang bandang north and west, in between north and west. I-check nyo po from 1 to 3 meters. Baka mayroon kayong makitang coordinated marker sign dyan malapit sa kanya na pwede magiging pointers ng items mga ka-TH. So ang maganda nito mga ka-TH, kung may dala kayong kumpas, pwede nyo pong i-kumpas yan by in 4 angles mga ka-TH. Pwede kayong mag-start ng kumpas sa bandang east side, 2 to 3 itutok nyo lang kumpas po sa bandang east. I-try nyo lang yung kung ilang degree ang kanyang na-monitor dyan sa kumpas at i-check nyo po kung may coordinated markers po ito. Since ganun din po yung kanyang norte area, yung west area niya and yung south area. So, sa distansya po 1 to 3 meters, i-check nyo po yung paikot o baka may mga coordinated na items dyan, pwedeng stone, pwedeng trees, mga old tree, mga kaso. Kung wala man, kapag ito'y malinis na walang kalapit na mga markers, pwedeng coordinate markers, pwedeng maging counter markers mga ka-TH, ay napakaganda po yan. Dahil pag ito'y hindi gaanong kalakihan na marker sign ito, pwede po yung items ay nasa paligid niya lang po. So madalas po may mga ganyang senaryo na kapag maliit po yung markers at legit po yung markers, ang items po niyan ay di yan lalayo sa mismong sa kinalalagyan po ng stone marker nito. Dahil nga ito pong sa tingin ko po, ito'y pag-analisa ko lang at medyo maliit po itong markers nito. I-try nyo po dyan 1 or 2 meter paikot po sa markers nito. Napakaganda pong markers nito ka-TH. So ito po yung mga ka-TH ay sabi nga isang pagdidikod, isang tayo ay nag-analisa lamang, so hindi talaga 100% yan ay malukit po natin yung item. So ang gagawin nyo, pwede kayo mag-tisdig mula dyan sa 4 na angle, east, south, west, and north mula dyan sa kanyang kinalalagyan ng 1 to
to 3 meters distance po. So, i-try nyo po yung 4 na angle. Pwede nyo pong magtistig ang sa lalim na 1 meters or hanggang 1.5 meters. Baka may mga palatandaan po dyan sa pag-ukay nyo na 1 meter pa lang. May mga items dyan, no? Marker signs na pwedeng palatandaan na pwedeng matumbok yung item. Ano po yung mga pwedeng may mga old gamit, may mga marker, ini-shapes na marker na bato, heart shape, may mga iba-ibang klaseng bato po na pwedeng palatandaan nila charcoal o mga buwasag na buti, like that, mga ka-TH. So, ang ganito po yung mga angle mga ka-TH. Sundan nyo lamang po, lalo po kung tayo wala pong treasure hunting equipment po, medyo mahirap talaga kung decoding lamang po ang ating pagbabasihan. So, iba na talaga yung may treasure hunting equipment like metal detector and scanner locator. Madali kasing makita at ma-detect yung items kung saan to area mga ka-TH. So, kayo mga ka-TH, sana po ay kayo natulungan at sa pag-analisa, sa pag-decode na pinadala nyong stone marker na owl mga ka-TH. Thank you so much. Don't forget to subscribe ka-TH. And please don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video na ipapalabas mga ka-TH. So, thank you uli. Thank you for support my YouTube channel mga ka-TH. Muli, maraming salamat. God bless us always.